Palipas na yung sobrang peak po. Ang sobrang peak po namin ay nag-start po ang taniman ng April. April, so deliver ng May, June. Hanggang end ng June. Tapos nitong mga last week ng June. Mga ganun. Dati po talagang dito sa area na to. Dalawa na po kasi area namin ng working. Doon po sa kabila. Pagka po puno na, as in wala ka ng malagyan, lilipat na po sa kabila. Doon naman po ganito rin kalaki yung working place doon. Ayan. So for the second time, nakarating tayo dito sa nursery nila Ma'am Eileen. Eileen Infortuno. At nung una, Ma'am, nadaan lang kami. Kasi bumili ako doon sa shop. Tapos doon ko lang nalaman may nursery kayo. Tapos sumaglit lang tayo dito. But that was 2 years ago. So kailangan talaga nating ma-feature sila Ma'am Eileen kasi isa sila sa mga malalaking nursery talaga. Salamat, sir. Yeah. Alam mo, sir, nung na-feature nyo kami, ang dami tumatawag sa akin. Oh, talaga? Opo, totoo. Ang dami pong tumatawag sa akin. Nakakuha din po ako ng mga client. Wow! And then, meron pang mga from Manila, siguro mga hobbyist or may mga maliliit na taniman sa ibang area. Pumupunta po talaga sila. Napanood kita sa, kay Sir Buddy. Until now, sir, last week, meron pong Chinese. May Chinese na nagpunta dito. Pero second time na niyang pumunta, na bumili siya ng seedlings. Dadalhin daw niya yun ng Bicol. Doon din niya ako nakita sa inyong, sa inyong vlog. So, dapat mas dumami pa po ang pumunta kay Ma'am Eileen kasi reputable seedling company talaga sir, sila. Salamat po talaga. Ayan. So, itutour tayo ni Ma'am Eileen. Ma'am, paano ba? Tour muna tayo and then after the tour siguro, saka tayo konting mga tips, ganyan. Paano mag-alaga ng mga halaman. Ganun. Sige, sir. Alright. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Palapit na ang agribusiness How It Works Grand Meet and Greet. August 18, 2024 sa Gazebo Royal sa Quezon City. Makakasama natin ang mga special guest speakers. Ronald Mascareñas, former president ng Chooks to Go. Guido Bagsik ng Gid Bagsik Rice Mill. William Q. Lim ng Mega Sardines. Jomar Hizon ng Pampangas Best. At syempre, ako po, Buddy Gansenya para sa Agribusiness How It Works. We would like to thank our major sponsors. Crispy King, Sarap, Busog, Budget, Sold Na, Amo, ako'y magsasakang organiko. Itaas ang ani, ibaba ang gastos. Don Benito's Kasaba Cake, ang pambansang kasaba. Abangan pa po ang ating mga susunod na mga sponsors. So, saan po tayo? Ito lang po start natin. So, wala po kaming office. Ang office po namin ay ito. Kasi kaming magkakapatid po. Yun po, sister ko po yun. Saka itong isa. Saan siya? Ayan po. Kambal po sila. Okay. Sila pong dalawa ay dating nasa office. Ngayon, ang office na nila ay farm. Dito na. Sila po ay youngest sister ko. Nagtatrabaho sa Manila and then dito siya sa microfinance naman. Kaya lang nung nag-start yung pandemic, medyo nahirapan na rin po sila na magluwas, pumasok. And then yun, since that time naman, dahil nga nag-pandemic, boom po talaga ang agriculture. Kaya ang nangyari, nakuha ko po sila, na-convince ko sila na tulungan nila ako. Lalo naman pong dumami yung aming production, lumuwang, nakadeliver ng maraming lugar. Kaya ayun, very thankful po ako na nandito po sila. Actually, 3 po sila and then ito po mga iba, ang bata, pamangking ko. Ma'am, talagang puro kamag-anak. Ano po kami, almost, ito pong 3 yan. Almost, dito sir, ang lahat ng nagwo-work ay halos magkakamag-anak. Magkakapatid, mag-iina, ganyan. So, yun po. Kaya para kaming pamilya dito.
malaking pamilya actually. So ito po yung napakasimple po naming working area. Dalawa po yan. Meron po kaming, last year nagpa-extend po kami dun sa kabila. Dun po sa, dyan, malapit lang po. Alam nyo, ang vibe ng work area nila, Ma'am Eileen, ay, alam mo yung productive. Opo. Hindi kailangan bonggang-bongga, tapos hindi naman kumikita. Yung mga ganun. Hindi ganon. Dapat talaga practical. Practical, sir. Practical lang po talaga. So, yan. Medyo mahal kasi investment, sir. Saka isa pa po pala yun. Kaya wala kaming office kasi direct namin gusto makakausap yung aming mga tao and then yung mga customer na nagpupunta. At the same time, pag nandito sila, pwede ba makita yung punla? Kasi among the three of us, kami po yung nakakaalam yung kung kaninong alin yung order ni sir. Very hands-on po kami. Kahit po ako, very hands-on po ako. Sa katulong na rin po ng mga tao ko na nandito. Sir Oliver, ano ang partnership ba kayo? Yes po. Okay. Pero kapatid mo si sir? No, ang kapatid po ni Sir Oliver ay yung husband ko. Okay. Nandiyan po siya nagpapakain ng anak niyo. Hindi, sabi ko pa bumaba siya. Si Mr. mo, dito rin? Si Mr. ko po, dati po siyang employed sa isang chemical company. Okay. Matagal din po siya doon, almost 7 years. Sabay po kami eh. So talagang nasa agriculture industry kayo talaga? Opo, yung family po nasa agriculture industry. Sila Sir Oliver po, yung kanilang store, siguro mga baka mga 25 years na po yun. Yung kanilang yung agricultural store. Opo. Sige ma'am, ikwento natin anong mga basically ginagawa nila rito. So basically sir, ayan, dito po yung punlaan. Sobrang ang lilinis ng tray mo, bagong-bago? Bago to, sir. Opo. Basta po, in order, ang ginagamit po namin talaga bago. Opo. Meron po kaming mga used, ito po, sangkatutak po yung used tray. Mamaya makikita po natin. Pero pag in order po sa amin, laging bagong tray po yung ginagamit. Laging bago. Tapos yan po, yun po yung mga variety na pinupunla nila. Actually, sir, etong pinupunla namin ay for walk-ins na. So pag sinabi po nating walk-ins or reservation, yung andyan lang siya, pag may dumating, yes, may mabibili. Yes, correct po. So it will take 1 month naman po bago siya lumaki at mabenta. Kaya minsan kapag halimbawa may farmer na pumunta, meron ka bang available pang ganitong date? Yun. Sakto naman po kung meron, mare-reserve po natin sa kanya. Ibang naman po yan, iba-ibang variety, iba-ibang crop. So basta po in a week, meron kami dapat makapunla na kung ilan yung quantity na pwede namin i-produce. Yun, parang pino-forecast mo na sir kung ano bang magiging mabilis sa buwan na to, ano bang hahanapin ng tao. Napo-forecast mo yon? Sir, siguro ilang years na ba ako? In my 10 years, alam mo na? Alam ko na kung napo-forecast mo na kasi yearly yung trend, nandoon eh. Laging yon? Merong pagbabago, siguro in different areas and pero minimal lang naman. Minimal lang. So, halimbawa, alam ko pag mga bandang pa December na, wala nang masyadong bibili ng tare. So, ang gagawin ko, yung produce namin ng advance na tare, hindi ko na ganong dadamihan. Kasi, pag dinamihan ko, tapos walang bumili, sayang din po. So, pero hindi ako nagpapawala, sir. Laging meron? Laging meron, pero yung volume ng ginagawa namin, yung pangmalakasan, yun yung opo. Naka-timing. Yes po, naka-timing po talaga. Ang hirap din. So ano pong mga pinupunla ngayon dito? So ngayon po, meron silang panigang, talong, kamatis, yan. Tare, meron pa rin po. Ano yung tare? Sir, yung siling pula. Siling pula, yung ganon? Opo, yung ganon. Ano po yung linalagay niya na yon? Yan yung magic, sir, kung bakit maganda. Hindi, sir. Polvo yan, sir. Powder. Actually, baby powder. Literal na powder. Kasi po para pag nilaglag nila yung seeds, madulas po siya. Ito po kagaya sa kanya.
Kasi may mga seeds kasi sir na mahirap ilaglag. May powder ka ba? Dumidikit. Ito may konti po siyang powder. Dumidikit po kasi eh. Ah, So, ang okay. gagawin po niya, lalagyan po niya. Ayun yung white. Oh, I see. So, para pag nilaglag niya yung... Para nakakapa niya isa-isa. Opo. Madali pong, madaling Pulbos na tanggal. rin nila. Anong name? Bago yung maggamit, pulbos na rin nila. Kaya pala, ayan, ganyan bang ginagawa mo lagi? Kaya laging ubos ang pulbos dito? Di ba mga magaganda yung aking mga Ay, Kailangan grabe. lagi silang nakasmile at maganda sila. Oh, wow. Para pag may pumuntang customer, very welcoming yung aming ambience. Polvo lang yan sir, matagal, mas magastos ang polvo kapag kamatis ang ipupunla namin. Ah. Meron kayong nakabukas na kamatis? Sige nga, try nga natin. Mag-try nga tayo. Okay lang, okay lang. Ayan. Sino gustong Sige ma'am, mag-try? dalawa tayo. Saan? Meron Kamatis kang- to? Kim, pengi ako ng isang. Pengi nga, yung walang tag. Imagine yung hirap ng trabaho. Ang liliit, tapos yan, isa-isahin mo yan. Ang kamatis nga, sir, dikit-dikit. Meron pang mga labas ng seeds ng kamatis na, as in, sobrang dikit-dikit po sila. Kasi yan very, kumbaga ma-hair siya. Marami siyang parang bulo. So, kaya minsan talaga, pipisilin mo pa po siya para... Saan po tayo magpupunla? Dito po. Ayan, yan. Sige nga, tingnan natin kung green thumb si sir. Lagyan natin to ng tag. Joke lang. Tapos hindi nabuhay. Nabubuhay po yan. Grabe, so siguro ilang oras akong bago matapos dito. Isa-isa lang po, no? Opo, isa-isa lang po. Grabe. Nakahipo na nararamdaman mo. At sila po, nakalagay na sa nila, palad nila. Ah, gaganon sa palad. Hindi, okay lang po. Ito po yung ginagawa nila, paano yung sa itoan? Ayun po, nandito na siya talaga, ma'am. So, ito, siguradong mabubuhay mo ba to? Opo, Isa-isa opo. lang talaga, no? Opo, isa-isa lang po talaga. Skill din talaga. Laborious siya. Kapag po tumagal, na po sila, kaya na po nila na yung maramihan. Pero po kamatis po talaga ang pinakamahirap. Ito na ang pinakamahirap. Opo, ang lilit po kasi ng seeds eh. So, yung pinakamahirap talaga pinatry sa atin, ma'am. Nakikita mo so? Kitang-kita. Okay na, dad. Teka, ubusin ko na. Pampahaba rin ng video, joke. Ma'am, ilan ang tao mo rito sa nursery? Ang tao ko po dito, ngayon nasa po sila, 44, 45. 44? Opo. Nasa 44 po sila. Grabe. Kulang pa nga po yun kasi madalas po kami nag-overtime pa rin po eh. Overtime pa rin yun. Opo. Minsan papasok po silang 5 a.m. Uwi po ng 8 p.m. Yes mo. Siyempre, kung ikaw talaga ang pinakamalaking nursery, talagang ganun nga. Lalo po nung peak po talaga, nagkakasabay-sabay po yung deliveries. Lalo sir, pag umulan. So, si farmer halimbawa, de-delay niya. Ma'am, wala pang ulan. Pero pag umulan, sabay-sabay silang Sabay-sabay na tatawag. sila. Naku, sumasakit yung ulo namin. Paano ba to pag sasabay-sabay? Ayan. Kuya, ituloy mo na lang, no? Tapos po, natapos ito, ano po ang next na mangyayari? So, pag natapos po yan, lalagyan po nila ng lupa sa ibabaw dito po sa area na to. So yan, pag natapos po nila dyan, naka-stay po siya, kakamada po nila ng ganon. And then, Ito po yan, lapitan po natin. ayan po. Lapitan. Ito po siya. Ayan. So yan, yan po yung ito po, nag-i-stack siya. Yung unang Apo. paglagay ng Yung lupa. paglalagay ng lupa. Okay. So, itong portion na to, ito pa lang yung tray na walang laman, tapos lalagay niya ng medium. Yan. Tapos, ginaganon yan ba, ma'am? Pinupush? Pakita mo nga. Sige nga, pakita mo nga bakit nagkaroon ng Butas. space. Ito po yung aking anak. Ah, okay. College na po siya. Anong kinukuha mo? Ha? Craft science. Craft science. science. Sa bagay. Opo. In So, yan po, preparation. ito
Yan, ganyan po. Ah, ganun? Oh my. Kaya po nagugulat yung iba, paano nyo binubutasan ng ganyan? Yung iba po kasi, yung ballpen, tinutusok-tusok Matagal po nila. yun. Matagal po yun. Lalo kung thousands po Yan. yung isasaw po natin. So, kuha siya ng luma, then ilagay sa ibabaw, Lagay sa ibabaw. then aapakan niya. Opo. Hindi So, po may pwede butas yung, na. Hindi po pwede yung magaan yung tatapak. Kasi pag magaan po yung tatapak, very shallow lang yung nagiging butas. Kaya, pag nag-ugat siya, makikita niyo yung ugat niya. Natutumbang ganun. Natutumba siya. So, ito na po yan. Yan, after po niyan. Ito na po. Yan. And then, yun na yung dadalhin doon, yun yung lalagyan nila ng mga seeds. Lalagyan po. Opo, ito po yung lalagyan nila ng seeds yan. Pag nalagyan ng seeds, ito na po babalik siya. dito. Babalik po dito, and then lalagyan po nila sa ibabaw. Lalagyan ulit ng medium sa ibabaw para yung seed na linagay, matatakpan. Opo, matatakpan po siya. And then, ilalagay ngayon siya doon. Yes po. Ikakamada Sophia. po siya. Okay, sige. Ipakita lang niya. Ayan. Ayan po, very light lang po yung pong lupa. Light na yan. Opo, hindi na po siya yung Hindi na talagang- siya Opo, sisid siren. Wala na. Oo. So, ito po yan. Dadalhin nila dun sa sulok ngayon. Ma'am, mag-stay dyan for how many days? 1 day lang po dapat. 1 day lang. And then, dala na sa nursery. kinabukasan, ilalatag na po siya sa nursery. Hindi ilalatag na. Okay. Yan ay, sir, considering na dapat, yun yung standard. Mm-mm. Pero kapag ka sobrang puno ng space namin, may mga seedlings kasi na pwede siyang magstay ng, halimbawa sabihin natin na 3 araw, 4 na araw, 5 araw, ganun. Very naman po yun, sir, napaka-critical. Kasi lalo yung kamatis, tutubo po siya ng 3 days lang. So, dapat within 3 dapat days, nakalatag na talaga. nailatag mo na. So, yun. Sili naman, mga 4 or 5 days, kaya pa po niya na, hindi pa siya germinate. So, tignan nyo sila, ma'am, may sarili ng makina para Opo. paggawa ng medium. So, lahat to materyales, kayo lahat na ang, Yes po. Kami na po ang nagagawa po nung ratio. ng ratio. Yes po, Y- ng ratio. trade secret na yan. Opo, pero May standard. may Ano yung standard. regular na standard? Ang regular standard po kasi, sir, sa karaniwan nga na namumula, mas marami sa kanila yung part na buhaghag. For example, sa amin kasi yan yung ginagamit namin yung coco peat. Coco peat. Yan. Saan nanggagaling coco peat nyo? Galing po yan sa Quezon? Bicol. Bicol, okay. So yan po is, mas marami dapat siya. So halimbawa, 3 parts ng coco peat, tapos kung meron kang yung ginagamit mo for the nutrients, yung iba gumagamit ng vermicast, yung iba gumagamit sila ng mga organic. Yun, kami po Kanya-kanya gumagamit. na yan. Yes po, kami po gumagamit ng peat moss. Peat moss. Yes po, itong peat moss po ay Anong brand to? ang brand po niyan ay Okay. so gawa po, ang distributor po niyan ay ito po yung sa lahat po ng mixture na meron. Siya po yung pinakamahal. Kasi kumbaga ito po yung magsusupply ng nutrients hanggang sa paglaki niya. Andito yung nutrients. Nandiyan po yung nutrients. At ang isang bale, sir, ang mahal. Very expensive po talaga. Opo. Idea, how much? Nasa 2,000 mahigit po. Isang ganito. Ilang trays ang magagawa? Siguro po mga nasa Pag na-mix. hanggang 600. Mga hanggang ganun. Etong mga coco peat, mahal din? Ito po, By truck yan pag truck dumating. po yan kung dumating. Pag dumating po siya, nasa 700 bags po. So, hindi naman po siya kamahalan. Actually, yan po ang, kumbaga, filler. Filler doon sa media natin kung para mapamura yung media ginaga. Pero, kailangan po natin siya kasi siya po yung nasa-serve ng, kumbaga, yung para maging, magkaroon ng airspace yung ating plug. Kasi hindi pwede yung sa plug natin, compact siya. Kasi pag compact, yung ugat naman niya, hindi makakapag-develop ng marami. Ma'am Eileen, paano nyo in-sterilize to? Wala siyang sterilization, sir. Ang ginagawa namin sa kanya ay dito Babad. siya. Binababad namin. Sa tubig? Sa tubig po na may nilalagay po kaming buffer
na sabihin natin na fertilizer. Kasi di po ba pag itong mga coconut, yan, mataas yung pH niya dahil galing siya sa tabing dagat, di po ba? So, asim siya. So, para ma-wash out yung pagka-asim niya, bababad namin siya overnight and then may nilalagay kami. Para kung meron mang mawalang nutrients sa kanya, yung buffer na nilalagay namin, makakapag-add-ons naman sa kanya. Ayan. Pag season po, yung isang truckload lang na yun, siguro walang 1 month. Nung nakaraang season, parang naka-5 deliver yata ako. Starting pa lang po yun ng May, June, July. May, June. June lang po pala, 2 months lang. So talaga pong talagang malakas po ang gamit. So ito, coco peat And then meron po kaming sand. River sand. Yes, river sand. River sand po, hindi po pwede galing sa dagat. Kasi nga maalat. River sand talaga. River sand. Opo. So yun, meron pa po kaming mga secret recipe, secret ingredient na hinahalo. So, i-let go na natin yung secret kasi may negosyo kanya-kanya po yan, sir. Yes. Bawat nursery meron. I-understand natin, yung audience natin, sometimes yung mga fini-feature natin, we respect na hindi lahat pwede na lang sabihin. Kasi kanya-kanyang formula yan. Opo. Pag nag-work ka kasi... Basta mag-work ka lang na maayos, okay na. Meron kang department lang, kung ano lang yung production ka lang. Hindi mo problema yung logistics, hindi mo problema yung sales, collection, ganyan. Pero pag sarili mo... Lahat. Ang hindi ko lang pinaproblema dito yung financing. Kasi sila po. Sir Oliver. Sila po yun. Sila masakit ang ulo. Okay, ma'am. So, tingnan naman natin yung ibang part. Opo, dito tayo sa green. Ito po sa grafting area. Okay. Sige, munta medyo tayo. Medyo maliit lang yung aming Ano itong mga to? Na, so, yan ay... Igagraph yan? Opo, igagraph. Yan po yung patola. Oo. Ayan po. Ay! May mga alaga po kami aso. Ito po ay pamangking ko at yun nga po, isa po yung malalabo na po yung mga mata nila kagagraph. May clip. Yes po, clip. Before po nung nag-start po ang grafting industry, clip na po talaga yung gamit po nila. So explain po natin, ito po yung patola. Apo, yan po yung patola. Hybrid din ito, ma'am. Hybrid po siya. Okay. Tapos ito po yung ampalaya, hybrid din. Yes po, hybrid din po. Yan. Ma'am, ikwento mo ang purpose. Bakit importante na ngayon at present time dapat ang tinatanim ay ang patola o yung grafted na patola and ampalaya? Opo. So yun, ang grafted na ampalaya, nag-start po siya noong 2011. Actually, 2011 or 2012. So dahil nga po ang nagiging problema ng mga farmers po natin ay yung bacterial wilt. Oo. So kaya yung pong ating magagaling na researcher ay naisipan po nila na gumawa ng ganito. Kasi yun pong patola ay matibay po siya sa bacterial wilt. So dahil meron na po tayo dati yung kamlong, di ba yung mga fruit trees, ginagrap din po yun. So naisipan po nila na gawin po yun sa ampalaya. Kasi ang ampalaya po kasi yan yung kumbaga sa lahat ng gulay, yung pinaka-high value po ba? High value crop. Pinakamataas ang presyo. Pinakamataas ang presyo. Kung bakit naman po kasi, pinakamalaki din yung investment. Kasi yung nilalagay mong leteng, yung plastic mat, yung mga alambre, so napakamamahal po nun. So yung ibang farmer po natin, halimbawa dito sa amin, meron lang mga farmer na umuupa po ba? Parang nag-rent sila ng land. So pagka halimbawa natamnan na nila ng 1 o 2 beses yung area, sa pangatlong beses, o minsan sa pangalawang beses pa nga lang, namamatay na yung ampalaya nila. So, because of bacteria. Bacterial wilt. Yes po, bacterial wilt. Yung pangalan ng sakit. Opo. Oo. So, susceptible na yung ampalaya, kaya po ginrap sa patola. Sa patola. Kasi So, yung patola, yung hindi... patola is matibay. Matibay siya sa bacterial wilt. Hindi po natin masasabi na hindi siya tinatablan, pero matibay po siya. Matibay siya. Opo. So, yun. Nung natutunan na po ng tao
Biglang, ang dami na po talagang nagtanim. Mm. So kaya dati yung grafted, bihira lang yung nakakagawa. Pero yun po kasing technology nung grafting natin is, kumbaga makikita mo naman sa YouTube. Kumbaga madaling pag-aralan. Kaya mga nursery, meron na rin silang mga Meron na rin. kahit mahal, kasi ang isa po nito ay almost 22 pesos po sa amin eh. So parang parang in effect, dalawang seedling ginawa mong isa lang. Opo, dalawang seedling ginawang isa. So kaya yun po, medyo mahal siya pero worth it naman po. Word siya. Worth siya kasi ang nangyayari po pagka nagtanim ka ng ampalaya, yung po kasing sa taniman po ba, may tinatawag sila na pagitan eh. Kapag ordinary yung itatanim nila, mga 3 hanggang 4 na ampalaya yung ilalagay nila. Okay. Sa isang Metro. poste to poste po. Okay. Kung naman grafted, ang ilalagay lang nila ay 2. Kasi mas malago po siya. Kaya yung population niya, sabihin mo natin na mahal yung grafted, pero Mas yung konti. population niya mas konti naman po. And then mas matibay pa nga siya. At saka yung buhay niya mas matagal at mas marami nga pong bunga. Tingnan niyo po, ang dami na yung ganito kadami yung granaf mo, madam, itong araw na to. Opo, kanina pa po silang umaga naggagrap. Nayari na. Opo, yung dahon po na yan, tapon na. And ito po Tapon yung na. sa ampalaya naman po na pinanggalingan. Ano naman po yan? Yan po yung pinanggalingan naman ng ampalaya, yung pinagpupunan. Oo. So pag yan po mga lupa naman na yan, iniipon po namin. Kasi meron po mga plantito-plantita na bumibili ng mga pang garden po nila. So binibili po nila yan. Ito po, ang gamit din po natin yung may peat moss. Kaya pag nilagay nila sa garden nila, as in, ganda ng halaman nila. Kasi 10 days lang nagamit or 9 days Parang minsan. organic, na rin yan. Kaya yung iba po talagang kung bumili, 10 bags, ganyan, 15 bags. Which is yun naman po ay nagiging pondo ng aking mga bata. At pag gusto nila magmerienda, magpaluto, kanila po yun. Kaya masipag po sila 100 lang po. Kaya masipag po sila mag-ipon. Ano na yan, no? Considered fertilizer na yan. Opo, yes po, kasi may peat moss po yan. Oo. So Bili kaya, opo. Tanim kasi ako ng petsa. Ay, opo ma'am, petchay. Maganda po yan. Ang tagal na yung tanim na yan, hindi na tubo yung buto mo. Hindi pa rin na itatanim. Ayan. So yan, ngayong paparating po na August, dito po sa area namin sa Bulacan, yun po yung karamihan ng tanim ng ampalaya. August dito. Kaya from last week po, marami na po kaming nakapunla na mga, na pang-grafted. Para tanim na nila yun ng mga August, September, October. Ayan. Marami po yun. Hanggang November po, marami po nag-grafted. Dati nga po pagka maliit ka lang, buto lang tatanim mo. Pero ngayon, kahit na yung sabihin mo na 2 trays, 3 trays, grafted na po yung tinatanim po talaga nila. So dito po sa area namin, maraming farmer, maliliit yung orders. So, pero marami po sila. Pero sa ibang, for example, sa South, ang farmer po doon ay, kumbaga, hindi karamihan eh. Pero maluluwang sila. Maluluwang po talaga sila. So kabaliktaran naman po dito sa amin na konti yung maraming farmer pero yung hindi po sila volume. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.